Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sinaw na manghangarin, ang taong ay ubusin, upang siya ay makapiling. Pinagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagkadarang sa liwanag na ito, ang abad na si San Bernardo bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Pag-alabin mo rin ang diwa namin sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga Sikem at Belmilo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno na ensina sa Sikem at itinagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Joatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos." Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang olibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga
kung pamamahalaan ko kayo. Kaya sinabi nila sa ubas, ikaw na ang maghari sa amin. Sumagot ang ubas, sa akin nang gagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo. Kaya sinabi nila sa dawag, ikaw na nga ang maghari sa amin. Ang sagot ng dawag, kung talagang ibig ninyong akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona, iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob, buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan, naging bandog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala, ng pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niluloob. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-ikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng mag-3 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh. Sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo, at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating,
samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpapari-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? Unainggit ka lang sa aking kabutihang loob. Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang ating mga pagbasa ngayon ay nagbibigay sa atin ng 2 mahalagang aral. Una, tungkol sa pamumuno at paglilingkod. At ikalawa, tungkol sa grasya ng Diyos na ibinigay niya ayon sa kaniyang kagandahang loob. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga hukom, nakita natin ang isang talinghaga tungkol sa mga punong kahoy na naghahanap ng hari. Ngunit ang mga mabubunga at may silbi tulad ng olibo, igos at ubas ay tumanggi sapagkat alam nila ang kanilang tunay na tungkulin. Sa huli, ang dawag na walang silbi ang pumayag. Ito ay babala. Ang pamumuno na hinahangad para sa pansariling kapakinabangan ay hindi tunay na pamumuno. Ang tunay na leader ay yaong marunong maglingkod at handang magpasan ng responsibilidad para sa ikabubuti ng nakakarami. Nakakalungkot, mga kapatid, minsan sa ating buhay, biniyayaan tayo ng Diyos, itinalaga niya tayo diyan, nasa posisyong iyan, na imbis na sana tayo ang magdala sa kanila papatungo sa Diyos, tayo pa ang pinagmulan ng kasamaan. Bakit? Dahil imbis na ikaw ay maupo diyan upang i-lead, i-guide mo ang mga tao mo, ikaw pa yung pinagmulan ng kasamaan, dahil ikaw yung naghahari-harian. Yung mga kasamahan mo ay ini-small mo lang, no? Kaya nga, kung itong mga pagbasa natin, pinaalalahanan tayo ng Panginoon ang pagpapakumbaba sa sarili. Pagpapakumbaba ay sino man yung magpapakumbaba, siya yung itataas ng Diyos. At naaalala nyo ba kung sino yung mapagmataas na itinapon sa mundo natin? Si Lucifer. Ang Diablo, itinapon sa mundo natin dahil sa sobrang mapagmataas niya. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang sino mang mapagmataas ay ibabagsak. Kaya nga ang Diablo ay binagsak sa mundo natin. At ang sino mang magpakumbaba sa kanyang sarili ay siyang itataas ng Diyos. Kaya nga sa ating ebanghelyo naman, narinig natin ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan na nag-upa ng mga manggagawa mula umaga hanggang gabi. At sa huli, lahat sila ay nakatanggap ng parihong kabayaran. Maaring may mga nagtatanong, makatarungan ba ito? Sa atin ngayon, parang hindi. Dahil ilang oras kang nagpagod, nagtrabaho, tapos kapariho lang yung matatanggap mo doon sa ilang oras lang. Pero hindi po ito ang ibig sabihin ng Panginoon. Ipinakita dito ay ang kagandahang loob ng Diyos sa ating paglilingkod, mga kapatid. Kahit na 1 dekada na tayo naglilingkod sa simbahan, minsan dumarating sa buhay natin, nagtatanong tayo sa Diyos, Panginoon, 1 dekada na ako naglilingkod, pero ito lang ba ang matatanggap ko?
Yan po sa atin, minsan madalas mangyayari mga katanungang iyan. Pero sa Diyos hindi yan. Ang tinitingnan ng Panginoong Diyos sa atin, yun pong kagandahang loob mo. Yun nandito sa puso mo, na kahit na isang dekada ka nang nagtrabaho, ay wala kang reklamo. Yan po ang ibig sabihin ng ating mga pagbasa ngayon. Ang kanyang kaharian ay hindi sukat sa oras o haba ng paglilingkod, kundi sa biyayang kanyang ipinagkaloob ng malaya at sagana. Ang grasya ng Diyos ay hindi sukat sa pamantayan ng tao, kundi ayon sa kanyang kabutihan at pagmamahal. Sige lang, kahit na tayo tumanda sa paglilingkod, basta wala tayong hinihinging kapalit nito, basta masaya tayong naglingkod sa Diyos at para sa ating mga kapatid, balang araw, aanihin natin yan. At yun ang eternal life. Yun ang buhay na walang hanggan. Hindi ba't napakagandang regalo ng Diyos kung yan ay ating makamit balang araw? Yan po ang dapat nating iimpok doon sa langit. Huwag po yung puro na lang kwenta, puro na lang yung reklamo. Dahil minsan gusto natin, pag tayo naglingkod, may kapalit. Panginoon, bigyan mo ako nito. Tayo yung maghihingi sa Kanya. Hayaan natin, mag-impok lang tayo ng mag-impok ng kabutihan dito sa lupa habang nabubuhay. At balang araw, matapos man ang buhay natin sa mundo, yan ang ating aanihin doon. Na walang sino mang makakakuha niyan, pati kalawang ay hindi makakakain niyan. Yan ang ating dadalhin sa Diyos pag tayo humarap sa Kanya, ang ating mga kabutihang nagawa. At ngayon, mga kapatid, ginugunita natin si San Bernardo, abad at pantas ng simbahan. Isa siyang halimbawa ng tunay na pamumuno at paglilingkod. Bagamat naging tanyag siya dahil sa kanyang talino at mga isinulat tungkol sa pananampalataya, higit siyang nakilala dahil sa kanyang kababaang loob at matinding pag-ibig sa Diyos. Ito po sana'y ating gawing modelo, no? Na sa ating paglilingkod, tayo po'y magpapakumbaba. Alalahanin natin lagi, ang sinumang magpakumbaba sa kanyang sarili ay siyang itataas ng Diyos. Kaya hindi niya ginagamit ang kanyang talino para sa sarili, kundi para akayin ang iba tungo kay Kristo. Yun po ang ibig sabihin ng bilang leader. Akayin natin yung sa ministry natin, no? Kung meron mang bagong nag-a-apply, tulungan natin, no? Mga bagong naglilingkod sa simbahan, tayo yung mga matatanda na tulungan natin sila. Tayo yung umaakay sa kanila, katulad ngayon sa ating sineselebrate na santo, no? Inakay niya ang tao na patungo sa Diyos gamit ang kanyang talinong natanggap mula sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating buhay relihiyoso, pamayanang Kristiyano, o maging sa simpleng pamumuhay natin, laging may tukso na maghangad ng paghahari o kapangyarihan. Pero ang hamon ng salita ng Diyos ay malinaw. Ang tunay na pamumuno ay paglilingkod, at ang tunay na gantimpala ay biyayang galing sa Diyos. Hindi bunga ng sariling paghahabol. Kaya't sa pagunita natin kay San Bernardo, hingi natin ang biyaya na maging mapagpakumbaba, tapat sa ating tungkulin, at laging handang maglingkod ng walang hinihintay na kapalit, sapagkat ang ating gantimpala ay mula sa Diyos na lubos na mabuti at mapagbigay. Amen. Ang pamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin, dahil ang kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa Kanya habang nananalig na pakinggan niya tayo at hindi bibiguin. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan
sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon na may katapangan at pagtiyatyaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa na walang hinihintay na merito at gantimpala, at sa halip, gawin lamang ito na may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga walang trabaho, naway dagli makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtiyagang mamuhay na mabuti sa mundong ito at na mayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon naming Diyos, mapagpakumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya nang walang hinihinging kapalit. Naniniwala kami na nasa piling ka namin at binibiyayaan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus, aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alay at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay. Alay. At lumbay bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo na sa salita at gawa ay nagsikap pagkasunduin ang simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Bernardo ay pinarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpapahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhati. Naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyihan natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa. Ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tingin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan sa amin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng pagunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salitang nagkatawang tao at nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit, O makapangyarihan at mapagkalingang Ama, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maaalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo. Para sa aming mga kapatid na may karamdaman, yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod kay Hesukristo na iyong anak at aming Panginoon na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama,
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayo taglayin ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.